guys. So sa gabing ito, we will talk about how can we reconnect ourselves again to God. Ikaw ba yung tao na nakagawa ng mga pagkakamali sa buhay mo and you thought na parang ang layo-layo ko na sa Lord. Nahiya na ako, parang ayoko na bumalik sa Panginoon. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, paano ako makabalik. Kung ikaw yung tao na yun na nakakaranas na lagi na ng failure, nagagawa mo ng paulit-ulit yung mga bagay na ayaw mo namang gawin. Kung ikaw yung tao na yun, that's a good news for you. Because the message for tonight is for you, kapatid. Before we start, let us pray. And ngayon, iset aside mo muna yung mga bagay na ginagawa mo. Punta ka sa isang quiet place kung saan makapag-focus ka sa message ng Lord sa buhay mo kasi ay naniniwala ko na makakatulong ito sa iyo. Let us pray. Our Father God who art in heaven, help us to reveal, Panginoon, the thoughts, Panginoon, that comes, Panginoon, from you, Panginoon. And let these thoughts, Panginoon, become your words, Panginoon, in our mouth, Panginoon. So this word will change life. This word is Jesus. By the power of the Holy Spirit of the Lord. Help us, Panginoon, to reconnect again and teach us how to reconnect again to you, God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Merong isang tao sa Bible na nagkaroon siya ng pagkakamali sa buhay and his name is David. Nakaranas siya ng pangangalunya, pumatay siya, pinapatay niya si Urias. And nung oras na yon, pumunta si Prophet Nathan. And this Prophet Nathan, kinausap si David. May sinabi si Nathan kay David, isang talinhaga. And sinabi ni David na yung taong yon na kumuha ng tupa, na kumuha ng bagay na yon sa isang tao na yon ay dapat mamatay. And sabi ni Nathan, kayo po mahal na ari yung taong yon. Then si David nagrepent. Nagsisi siya sa kanyang mga kasalanan. And na-regain yung connection niya with the Lord. Kung ikaw yung tao na paulit-ulit yung pagkakamali, paulit-ulit yung pagkakasala, and sinabi mo sa Lord, Lord, sorry, hindi ko na mauulit, pero you still doing it again and again, nakayanan mo maging consecrate ng 1 week, 2 weeks, 3 weeks, pero pagkadating na naman ng temptation, bagsak na naman tayo. Ano ba yung mga bagay na dapat nating gawin? Paano tayo magtatagumpay sa temptation? First, focus our eyes onto Jesus. I-focus natin yung paningin natin sa Panginoon. Sabi nga doon, the gift of righteousness. It's not because the gift of salvation is not because we are righteous. Naging banal tayo sa Panginoon, hindi sa pamagitan ng mga bagay na ginagawa natin. Our righteousness is defended in Jesus, in what He did on the cross. We need to focus our eyes to Jesus, na siya yung righteousness natin. And if we believe in Him, the Lord made us righteous through believing in Jesus Christ, through believing that He is the Son of God. Kaya naman kapatid, continue to believe in Jesus. Magkaroon ka ng pag-asa and wait upon the Lord. And second thing na dapat natin gawin is kneel down and pray. Never stop praying. Never stop praying. Kung dumadating ka, kung nilalagay ka ng kaaway, kung nilalagay ka ng situation mo sa prison, kung saan, parang alam mo yun, wala ka naman sa prison, pero you are in the prison na hindi mo nagagawa, na naka-cage ka sa pagkakasala, naka-cage ka sa mga kasalanan na yun sa buhay mo. Kung ikaw yung tao na yun na tingin mo na sa prison ka, I have a good news to you. You need the Holy Spirit of the Lord. You need the Holy Spirit of the Lord. Sinabi nga doon, He anoint my head with oil. Ina-anoint ng Panginoon yung mga ulo ko ng langis. Lagi mo tandaan, we are sheep. Tayo ay mga tupa ng Panginoon. Nung unang panahon, at hanggang ngayong panahon na to, yung mga Israelite and yung mga shepherd, nilalagyan nila ng langis yung ulo ng mga tupa nila. Alam mo bakit?
Kasi kung walang langis yung ulo ng mga tupa nila, may mga bubuyog dun. May mga beast, may mga lies. Nadadapo dun. Kakagat-agatin yung ulo nila. Then iuumpog ng mga sheep yung ulo nila sa makita nila na matigas na bagay. Ganito yung nangyayari sa atin. When the enemy comes, tayo yung bumubunggo ng sarili natin sa bato. Kaya tayo nasusugatan. What do I mean is we need the oil. We need the Holy Spirit. Sabi nga doon sa salita ng Diyos, sa Jude, chapter 1, verse 20, to build the most holy faith, we need to have communion with the Holy Spirit. We need the Holy Spirit of the Lord. Makikita natin in Matthew chapter 4 verse 1, the Holy Spirit lead Jesus to the wilderness. Let the Holy Spirit become our leaders. Become our leader. Na siya yung mag-lead sa atin. Na siya yung magturo sa atin. The Holy Spirit will guide us. The Holy Spirit will teach us. This is not a new teachings. We need the Holy Spirit. We need the Word of God, Jesus. Because in these last days, we will worship the Father in spirit and in truth. Sinabi nga doon ng Panginoon, when there is the Spirit of the Lord, there is freedom. Kapatid, kaya tayo pa ulit-ulit nakukulong sa mga temptation na yan, sa mga bagay na kinakaharap natin. Because sometimes we neglect the voice of the Spirit of the Lord. We neglect the anointing. We neglect the oil. We just, alam mo yun, pinapasiga yung apoy natin. Without thinking, do I have an extra oil? Do I have an extra oil? Continue to have communion with the Holy Spirit. Sabi nga doon ng Panginoon, when you hear the Spirit of the Lord, listen to the Spirit of the Lord on what He said to the churches. Sa Laodicea, makikita mo yun sa Revelation, kapatid, na church must be listen to the voice of the Holy Spirit. Because the Lord Jesus said, I will send the Holy Spirit to you, and He will speak everything about me. Sasabihin lang ng banal na Espiritu ang tungkol kay Jesus, ang tungkol sa Ama. He will reveal all truth. To reconnect again our life to God. First, focus our eyes to Jesus on what He did on the cross. Second, pray and ask God to pour out His Holy Spirit. And ask God na lagyan niya ng langis ang ating mga ulo. Na i-anoint niya tayo. And third, just surrender your life. Surrender your life again to God. Surrender your life again to God. Go back to the mission that He sent you. Hindi paglayo yung solusyon para makatakas ka sa kasalanan na yan. Harapin mo, kapatid. Harapin mo. When David did a sin, he had a thought to live. But the Spirit of the Lord, but God made David to stay. On that time, nagkaroon ng problema. Absalom took charge to the palace. And David, napalabas siya ng palasyo. Then meron dong isang kabataan. Pinagbabato-bato si David. Minura-mura siya ng kabataan yun. Hinayaan lang ni David. Inalis siya ng Panginoon, pero ibinalik siya doon ng Panginoon to regain the position that God set for him. Once God sets something on your life, no one can stop it. Kaya naman sa gabing ito, don't quit. Just focus your eyes on what Jesus did on the cross and ask the Holy Spirit to have you
and ask the Holy Spirit to guide you and to tell all truth about Jesus and about Yahweh. God bless kapatid. Naway pagpalain ka ng Diyos. Sa oras na ito, let me pray for you. Ama o Yahweh, salamat sa oras na ito dahil ipinapaunawa mo sa amin na we need your Holy Spirit. We need your word. We need to focus our eyes to Jesus on what He did on the cross. Abba, Father, thank you for this revelation. God, nawa Panginoon ng lahat, Panginoon ng nakikinig ngayon, ay ma-restore ulit yung faith nila. Magkaroon ng new infilling of the Holy Ghost sa vessels na to. Let their empty vessels be filled again by living water. Lord, use them. Anoint your people, God. In Jesus' mighty name we pray. And God, people say, Amen. Kung na-bless ka ng maikling mensaheng ito, kapatid, pwede kang mag-iwan ng comment. Amen. And kung na-bless ka, pwede mo rin itong i-share sa mga kaibigan mo na mga mananampalataya na nag-struggle. Naway pagpalain ka ng Diyos at sumainyo nawa ang kapayapaan ng Diyos Ama at ng ating Panginoong Hesukristo sa ating pakikipag-isa sa banal na Espiritu Santo, ngayon, noon at magpakailanman. God bless kapatid.